loan app na nag-appear dito sa Google Play Store. And I don't know kung napapansin nyo na rin siya, no? Which is itong si Money Snap. Well, another loan app na naman po na instant cash loan offer po yung binibigay niya po. And hindi naman po siya auto disbursement. Don't worry. At hindi rin po siya nanghihingi ng ating income proof. So, everybody can apply this loan app. But wait lang, no? Panoorin nyo muna yung video na ito. Kasi bagong loan app nga po ito. Isa din sa viewer ko, nag-request na i-review ko nga daw itong si Money Snap. Well, sakto naman, nakita ko siya sa YouTube ads. At sinilayan ko nga at nakita ko nga na downloadable siya sa Google Play Store. Wala po siya sa iOS as of now ha. And for me guys, very familiar yung kanyang logo. May kapareha siyang logo na na-try ko na rin. But anyways, no, malalaman din naman natin yan. Well, nagtataka nga ako dito, no? Kasi usually kapag mga bagong loan app po talaga, is kunti pa lang yung reviews at ratings niya at kunti pa lang nakapag-download. Usually nga, wala pa nga nakapag-download. Pero ito si Money Snap po, makikita mo dito na parang bagong palit lang talaga siya ng pangalan, guys. Kasi ang dami niya nakapag-review. And look at this one, guys. Tingnan niyo sa downloads niya. 1 million downloads na siya. So, ibig sabihin po, matagal na nag-exist tong loan app na ito. Sabi niya dito, nagpapautang na siya ng up to 50,000 pesos. Nakalagay nga po dito, last December 2024 pala siya na-release at nagkaroon lang po siya ng bagong update po this August 22, 2025. So, maybe yung bagong update na ito is bagong palit ng logo din or bagong format ng application or bagong loan offer or nagbago ba kaya? So, malalaman natin yan dito. Well, sabi niya po dito, no, Money Snap is licensed by the SEC under po kay Lending Incorporated. So, tinignan ko naman sa SEC website. Under po sa list of recorded online lending platform po kasi doon dapat siya kasi loan app po ito. Dapat nakita natin siya doon. So, as I visited guys, hindi ko siya makita. Well, kung nag-exist na po siya, matagal na. So, dapat po naka-register siya doon, di ba? Well, ganun pa man, kahit wala siya sa SEC website, in-install ko pa din po siya for me to try po. Kasi gusto ko talaga, alam niyo naman, gusto ko subukan tong mga to. Para organic talaga yung share ko sa inyo, no, na basic experience ko na itry ko talaga siya. Well, anyways, guys, panoorin niyo muna yung video nito sa mga bago pa lang mag-try dito kay Money Snap. Alam ko nandito ka para alamin mo paano nga ba mag-apply dito. Okay ba mangutang dito? So, this video is for you. But before that, keep watching muna. Alamin mo muna yung proseso ng application natin. Baka may kailangan kang malaman dito. And of course, no, alamin mo muna yung loan summary natin dito. Kung legit ba talaga na nakakatulong or maaasahan. Wala pa na opening the app po. So, ito yung makikita po natin authorization instructions po that we need to allow or agree po, no, na ma-access po nila itong mga to. So, this is common sa mga loan app po talaga. Kasi kapag hindi natin siya inallow, guys, no, hindi ako makakapag-proceed. So, after this one, sabi niya dito, nagpapautang nga daw po siya ng up to 50,000 pesos. And meron siyang mga interest dito. And terms to pay dito na nakalagay but hindi natin masyadong pinapansin to kasi nga po, malalaman na lang natin yan upon the application or the loan summary later. So, kinli ko po itong apply now. And then here po, I need to input my mobile phone number here. So, after that, click continue lang tayo. And then, magpapadala po sila sa atin ng OTP na 6-digit code po ito. And then, to my surprise, guys, hindi talaga ako nagkamali. Ito talaga yung naiisip kong loan app na talaga namang kaparehas niya. Si Pocket Cash. Na na-feature ko na rin po ito. Nakapag-try na rin po ako dito. Well, iisa sila or magkapatid sila or isa lang yung loan provider nila. Pero lamang talaga yung possibility na si Pocket Cash loan app din po ito kasi nga kung makikita nyo nga kanina, di ba? Ang dami na nakapag-try. Sa 1 million downloads na po siya. So nagpalat na talaga siya ng pangalan para mapansin ulit at nagkaroon siya ng update. Ano nga ba ang update natin dito kay Pocket Cash sa katauhan ni Money Snap? Well, after entering the code po, no, so andito na po tayo sa loan application process po ni Money Snap. And then dito po, we need to provide daw the reason for loan application, required loan amount, if I have a credit card daw, and kung ano daw yung aking occupation dito. Well, for you to have an idea, guys, walang problema kung wala tayong trabaho dito kasi tumatanggap sila ng mga ganito. Housewife, student, freelance, farmer, unemployed, retired. Of course, meron silang mga employed individuals dito and kahit ano pong piliin natin dyan, guys, wala namang problema yon kasi hindi naman sila nanghihingi ng income proof dito. Well, anyways, after ko po ma-provide tong portion po na ito, bago po ako makapag-proceed sa next step, meron nag-pop up dito that I need to enable my usage access daw sa loan app na ito. So, guys, click lang natin tong to open, then mapupunta tayo sa setting ng phone natin. So, dito po, i-permit lang po natin tong usage access po ng loan app po na ito para makapag-proceed ako. And after that naman po, babalik naman po siya sa application ko right away. Then here po is the support lang po doon. Occupation po na finil up pa natin kanina na dito naman po is our work information na po. So, we need to provide the company name, the company details and income details po natin dito. And including also our company addresses po. Diba? Mapawala ka trabaho, you need to provide this one. So, for me, for you to have an idea, no, none lang nilagay ko dyan sa company. Malagyan lang yan kasi hindi ako makapag-proceed pag walang nakalagay dyan. And then, after po nito is the personal information din
din po, nagre-record din po sila kung meron daw ba ako, education ko daw, kung saan ako nakatira, at yung aking email contact po. Then after po nito, this is followed by the contact information na po. Well, anyways, dalawa lang naman po, yung contact reference or emergency contacts po, yung ipoprovide po natin dito. We have the choice po kung i-fill in po natin manually, fill up po natin, or pwede din po tayo mag-direct sa ating phone book list para hindi na po tayo mag-fill up. And then dito sa baba guys, buti na lang optional naman tong mga to, which is very crucial to sa mga loan up talaga. Itong to provide the backup phone number, Facebook account, yung Facebook account talaga do, as well as the Viber account po. So buti na lang naman, no? Optional siya. So alam niyo naman kapag mga optional, hindi talaga ako nag-fill up dito. So anyways, after providing this portion po, the identity information na po, dito po magaganap yung ating facial recognition and ang ating ID information po. So nag-selfie po muna ako dito, and then after po niyan is we need to select our ID type po. So ito po yung mga IDs na nire-require po nila. So pipili po tayo dito kahit isa lang po. So kahit papaano naman maraming pagpipilian. So isa lang po yung kailangan nating piliin, and I choose my PhilHealth ID. And then dito po agad pipicturean natin right away. Kapag napicturean po natin pala yun guys, no, madedetect na po nila yung aking ID number. So ganun lang po siya kasimple. And then after that, next tayo. Where here po is nag-pop up na rin po dito yung aking ID details including my full name, my gender, and my date of birth. Hindi na natin kailangan fill upan kasi ma-auto capture niya na kung anong details natin sa ating ID. And after that, sinubmit ko po yung aking application, and then magka-countdown po siya dito ng mabilis lang. And then sa portion po na ito, buti na lang nabantayan ko, ayaw niya na po magpa-screen record, ayaw niya na rin po magpa-screenshot. So ang ginawa natin kapag ayaw nila ng ganon, so pinipicturean natin yung aking phone para kahit pa paano tuloy-tuloy pa rin yung information na malalaman or makikita po natin dito. So dito po sa portion na ito, may instant cash loan offer po sila sa akin na 1,000 pesos. At kung makikita nyo po dito, bumubungad naman po agad yung service fee. So kapag service fee, usually binabawas to sa loan amount natin, itong 330 pesos. So for you to have an idea, ito yon, ito yung service fee po nila. Ito po yung breakdown niya. Buti na lang naman, itong si MoneySnap is transparent naman po siya. Sinasabi niya na kung magkano talaga yung matatanggap natin. So 330 minus 1,000 pesos is equal to 670 na lang po yung matatanggap po natin. And then for you to have an idea also, ang ating repayment amount sa first term po is 1,076 pesos. So to sum it up, 1,000 pesos yung loan offer niya sa akin, 1,076 yung babayaran ko, pero ang matatanggap ko is 670 pesos. At lumalabas po yung effective interest rate po nila sa akin. Kung pagsasamahin ko yung service fee at saka yung interest rates niya po, yung kikitain niya po sa akin in a whole is aabot po siya ng 40.6% po of my loan amount. Grabe no? And then guys, eto ha. So view natin yung ating repayment schedule dito na for you to have an idea. So ito po lahat yon. So, pinahaba niya lang talaga. Pero ang katotohanan po dito from today that I am trying this loan up is within 7 days to pay. Kailangan ko na po siyang isettle. Well, anyways, may nakalagay naman po dito sa baba na if the first installment daw is paid on time, the remaining installments may be fully waived. So, ibig sabihin po, wala pong kwenta itong hanggang 6 months to pay ata yung babayaran natin dito. Piso lang naman. So, aanin mo yun, diba? Clearly po, 7 days to pay lang din po itong si MoneySnap loan up na which is itong si Pocket Cash loan up. Well, anyways, kung makikita nyo naman po yung kanyang loan breakdown or loan summary, it is up to you kung gusto niyo siyang utangan. Kasi for me guys, I cannot recommend this kind of loan up na parang sobrang taas naman. Yes, marami nang nakautang dito. Pag-isipan mabuti kasi medyo malaking kurot din naman yung kinukuha niya sa atin, 'di ba? Malaking amount or interest din 'yon. So wala naman problema sa ating mangutang dito, no? Pero sana naman kahit paano reasonable yung interest rate niya, knowing na 7 days to pay lang ito. So for me, I cannot recommend this one. At least na ipakita ko sa inyo with all the transparency naman na gusto niyo malaman dito. Buti na rin naman hindi naman siya auto-disbursement po, no? So, at least kahit pa paano, meron tayong time mag-decide dito. Well, anyway, sino nakapag-try kay MoneySnap, kay Pocket Cash, paki-comment down below naman po yung experiences nyo para aware din po yung iba nating viewers. Don't worry, palagi po ako mag-update sa inyo. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos please updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. Bye!